Ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay How do we keep unity and peace in the body of Christ? Paano mapapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng iglesia? No? Narinig niyo na naman, no? Sa loob ng kapatiran or sa loob ng church. Paano natin mapapanatili? Kasi po, dito ay tatalakayin ni Pablo yung mga naging problema sa loob ng church doon sa Roma. Paano ba mapapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng church? Kasi po, ang isang church po, tayo na lang, no? Tayo po ay kalipunan ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Pero, tayo po ay may kanya-kanyang ugali or personalidad. Naniniwala po ba kayo doon? No? Kaya ang isang church, habang lumalaki din yung kinakailangang alagaan ng mga namumuno o ng mga namumuna dahil iba't ibang ugali yan kanyang ididil. Pero, nagkakaisa tayo sa Espiritu dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Pero, dumarating pa rin po yung mga pagkakataon na isang church ay nagkakaroon ng problema dahil sa mga ugali ng mga tao. Okay? So far naman, sa ilang taon natin pagsasama dito sa SICC, hindi pa naman ninyo ako binigyan ng sakit ng ulo dahil sa inyong mga ugali. So far, wala pa naman. Pero yung pag-uusapan natin dito, yung dinanas ng mga kapatid sa Roma. Okay? Ang Roma po kasi, binubuo po yan ng mga Hudyo at mga Hintil. Okay? Hindi siya puro Hudyo. Siguro, kalahati. Hintil, kalahati, mga Hudyo. Kaya po nagiging problema yun. Bakit? Kasi, ang problema nila, they came from different backgrounds. Religious and cultural backgrounds, magkakaiba sila. Mamaya, titignan natin kung ano yung ibig sabihin. Nang ang Panginoong Hesus po, bumalik na sa langit, tapos sabi niya sa mga alagad, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na spirito. Nang dumating po ang banal na spirito, di ba si Pedro nagsermon? Nung nagsermon si Pedro, ilan ang naligtas? 3,000. At ilan po doon, mas malaba na mga nakatira sa Roma. Kaya nung bumalik na po sila sa kanilang bansa, itong mga Hudyo na to na sumampalataya sa Panginoon, may mga naging bunga po yung kanilang paghayo o yung kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga hentil sa lugar na yun na sumampalataya din sa Panginoong Hesus. Okay? So, ganun po ang nangyari. Kaya lang, dahil nga po magkaiba sila ng background, kasi yung mga Hudyo, ang background nila, kung ano yung kautusan sa Israel. Yung mga hentil, ang background nila, nabuhay sila bilang mga pagano. Hindi sila kumikilala sa Diyos kasi ang kinikilala nilang Diyos ay yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao. Okay? Pero dumating sa punto na pareho sila tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus at sila ay naging isang kalipunan. Naging isang buong church po sila. Pero nga dahil sa mga background ay lumabas ang problema. At inabot din sa punto may pagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Pagkakahati. Kung nahati ang church, hindi dahil sa dumami, nahati dahil hindi nagkasundo-sundo yung mga nasa sa loob ng church. Sa kasalukuyan po, nangyayari po yan, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, na yung isang church, nahati. I will go this way, I will go that way. Bahala na kayo sa buhay nyo, magkanya-kanya tayo. Nangyayari po yan. Bakit? Nag-uumpisa lalo sa mga leaders. Na yung mga leaders, hindi sila nagkakasundo. Yung iba papanig sa isang side, yung iba papanig sa isang side, kaya nagiging divided. Dumami ba ang church? Dumami somehow, pero hindi ito sa mabuting paraan. Nadagdagan ang bilang ng church, pero ang dahilan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, nagkagalit-galit ang mga magkakapatid, kaya nahati. Okay? Sad to say, nangyayari po yan. Lalo na sa ibang bansa, libo-libong church ang nagsasara taon-taon dahil sa problema na yan.
At siyempre, kasama din yung problema na hindi naman ay tinuturo nila ng tama yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kasama rin po doon yung problema sa ugali ng mga tao. Pero minsan po kasi, ang dahilan talaga, yung hindi pagkakasundo. Bakit ba ang mga Kristiyano, mga Protestante, napakaraming denomination? Kasi iba-iba sila na pinangahawakan, iba-iba ng paniniwala. Iba-iba ng interpretation sa Bible. Okay? Sabi dito sa, by the way, no, yung 23 verses, meron dalawang hati. Ang una, sa verse 1 to 12, ay ang panawagan ni Pablo na huwag hahatulan ang kapatid. Sa anong bagay, huwag mo siyang hahatulan dahil sa kanyang preference sa pagkain at pangalawa, sa mga araw na kanyang pinapahalagan. Ang background pa rin po niyan, yung differences bilang Hudyo at saka differences bilang Hentil. Okay, pangalawa, sa second part ng chapter 14, yung wag nawa na ikaw na isang kapatid ay maging sanhi na yung kapatid mo ay magkakasala dahil sa iyo. Ikaw ang naglatag ng batong katitisuran. So magiging responsable ka or be responsible sa paggamit ng kalayaan. Ano kalayaan yan? Yung kalayaan mo na nakilala mo ang Panginoon, nalaman mo ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Okay, so ito po ang binubuo ng chapter 14. So tingnan muna po natin verse 1 hanggang 4. Tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hahatulan ang kanilang pananampalataya. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. Ngunit, gulay ang kinakain ng mahihina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman. Sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin naman siya karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Okay, so una sa pagkain. Dito sa part na ito, problema sa loob ng church. Yung iba, kumakain ng karne. Ito yung mga Hentil. Yung mga Hudyo, ang kinakain nila gulay lang. Bakit? Kasi hindi talaga sila kumakain ng baboy. Diba? Alam niya, sa Muslim, sa Israel, ang mga Hudyo, hindi kumakain talaga sila ng baboy dahil ang baboy ay tinuturing na maruming hayop. Okay? Ngayon, hindi lamang po kasi baboy ang tinutukoy dito eh. Dahil po, yung mga pagano, itong mga Hentil na nanirahan sa Roma, di ba? Mga Hentil sila, mga pagano sila. Naghahandog po sila ng hayop sa Diyos nila. Tapos, yung portion na matitira, kasi konti lang naman yung susunugin na ihahandog sa Diyos-Diyosan nila eh. Yung matitira po, dadalhin sa pamilihang bayan. Dadalhin sa palengke. Ngayon, itong mga hayop na handog na ito, tinitinda at nabibili ng iba. Kaya, para sa mga Hudyo, this is not right. Kasi yung karne na yan, inihandog sa Diyos-Diyosan. Offensive yan sa kinagisnan naming kultura. Sa kultura namin, pagka ang karne o pagkain ay inihandog na sa Diyos, hindi na pwedeng galawin yan. What more, itong karne na ito na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Kaya, ang sabi ni Pablo, kayong mga kumakain ng kahit ano, ay ng ano man, ibig sabihin yung kumakain sila ng karne, kahit baka ba yan, o kambing man yan, huwag niyong mamaliitin, o huwag ninyong huhusgahan, huwag ninyong mahatulan yung mga kapatid na kumakain ng gulay lang. Kasi, sa kultura nila, sa kinagisnan nila, hindi talaga nila pwedeng kainin yang karne na yan, dahil yan ay labag sa kanilang budhi, na alam nilang itong mga karne na ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosa. So sabi ni Pablo, kayong mga kumakain ng anuman, huwag ninyong uhusgahan, huwag ninyong hahatulan. Gayon din naman, kausap din niya yung mga kapatid na kumakain ng gulay lang, huwag naman ninyong uhusgahan yung mga kapatid na kumakain ng anuman. Kasi sa kanila, wala silang background ng kautusan ni Moises. Hindi nila alam yung 613 laws. Hindi nila alam na yung pagkain na hinandog sa Diyos-Diyosan, hindi na pala pwedeng kainin yung bahagi noon, yung natirang karne na yun.
hindi na pala dapat kainin. Pero para sa kanila, hindi sila guilty. Hindi ito labag sa kanilang konsensya, kaya kinakain nila. Okay? So ito ang panawagan ni Pablo. Huwag ninyong huhusgahan ang bawat isa. Kasi nga, sabi ko nga kanina, dahil ang Hudyo at Hentil na nasa sa Roma ay mayroong magkaibang background. Okay? So pangalawa, verse 5 hanggang 8. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat iyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganun, alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo mamamatay, sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. So dito sa first part, nung verse 5 to 8, no, pinag-usapan naman yung araw. Hindi rin niyo dapat husgahan o hatulan ng bawat isa dahil sa kanyang preference sa araw. Alam niyo po kung anong araw yung tinutukoy dito? Sabat. Okay? Anong issue ng Sabat? Ito yan. Sa Old Testament times, anong utos ng Diyos? Remember to keep the Sabbath day holy. Isang tabi nyo yung isang araw na yan para sa Diyos. Huwag kayong magtatrabaho. Ito'y araw ng pamamahinga. Wala pa yung panahon ni Moses, binigay na itong halimbawa ng Diyos sa Genesis pa lang. Diba? Nang likhain ng Diyos ang lahat, sa ikapitong araw siya ay tumigil. Nagbigay siya ng halimbawa na dapat maglaan ng isang araw para sa araw ng pamamahinga, na dapat tularan ng mga tao. Ngayon, titignan natin, masama ba yun? Actually, yung pagsiset ng Diyos ng Sabat, it's a gift to mankind eh. Bakit? Para tayo maglaan ng isang araw para magpahinga. Kasi bakit? Sa panahon nga natin eh, di ba yung mga tao ngayon, gusto kayo 24/7, gusto papasok sa trabaho 7 beses sa isang linggo. Kaya nga po na-institution, na uso or naganap na sa pagtatrabaho may isang araw na pahinga talaga. May tinatawag natin sa panahon natin na day off, di ba? Ngayon, dito sa issue ng mga kapatiran sa Roma, sa iba kasi, babalik tayo sa background ng Hudyo. Anong background ng Hudyo? Ang araw ng pamamahinga ay talagang dapat walang gagawa, walang magtatrabaho. Dahil yan ay ang kautosan ng Diyos. Ngayon sa mga Hentil naman, sa mga pagano, mga nasa Roma, ano bang malay nila na ang Sabado pala ay pinag-utos na dapat hindi magtatrabaho, dapat magpapahinga lang? Wala silang malay. Di ba? Ngayon, nagiging problema yan. Bakit? Kasi, sa mga Hentil, sa mga Hudyo, napakahalaga nito. Paglubog ng araw ng Biyernes, yan ang simula ng Sabat. Hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado, yan yung buong araw ng Sabado. Paglubog na yung araw ng Sabado, pwede na sila ulit gumawa, pwede na magtrabaho. At kung ano yung gusto nilang gawin. Ngayon, sa iba, sa mga Hentil, sa mga pagano na, mga dating pagano na naging Kristiyano, hindi nila alam yun. Nakautosan ni Moses, nakasama sa kautosan na keep the Sabbath day holy. Kaya sa kanila, wala lang yun. Ngayon, ang tanong, tayo mga Kristiyano, kailan tayo sumasamba anong araw? Linggo. Diba? Ang tanong, nabago na po ba ang araw ng Sabat? Ang sagot, hindi. Ang araw ng Sabat ay nananatiling Sabado. Ang ikapitong araw ng isang linggo. Okay? Malinaw sa atin dapat yan. Ang araw ng Sabat ay nananatiling Sabado magpakailanman. Bakit tayo linggo sumasamba, mga Kristiyano? Kasi sa New Testament, sa naging halimbawa ng mga unang mananampalataya ng Panginoon, kailan sila nagtitipon?
sa unang araw ng isang linggo, which is on a Sunday. Kaya tayo ngayon sumasamba on a Sunday. Bakit? In remembrance. No? Doon saan? Sa resurrection ng ating Panginoon Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay sa araw ng linggo. Kaya ang mga alagad noon, talagang naging nakagawian na o talagang pinili nila na araw ng pagsamba ay linggo. Okay? Ngayon, kung hindi ka ba sasamba ng araw ng linggo, o kung hindi gagawin ng isang church ng araw ng linggo ang pagsamba, problema ba yun? Sa kanila, ang problema, yung pagpapahalaga sa araw na yun. Diba? Sa mga Hudyo, ayaw nilang gumawa sa araw ng linggo. Kasi yun ang ng konsensya nila, yun ang gusto ng budhi nila eh. Pahalagahan pa rin yung araw na yun eh. Sa mga Hintil naman, sige lang, tuloy lang ang buhay ng araw ng Sabado. Pero, wala pong sinasabi kasi talaga ang Bible. No? Yung ginawa ng mga unang alagad na araw ng pagsamba ay linggo, ay ginawa nila dahil pag-alala sa Panginoong Jesus. Ngayon, bibigyan po kayo ng example. Yung mga kapatid po natin na nasa Middle East or nasa Dubai yung iba, no? Anong araw? Alam yung araw ng pagsamba nila? Biyernes. Nagkakasala ba sila sa Diyos dahil ang pagsamba nila Biyernes instead na Sunday? Hindi. Bakit? Dahil doon sa lugar na pinagtatrabahuhan nila, ang araw lamang na binibigay para sila magkaroon ng off, araw ng Biyernes. Kaya, mas pinili nila na magkakatay po na lang sila sa araw ng Biyernes. Kasalanan ba yun? Hindi. Dahil wala naman, malinaw na sinasabi ang salita ng Panginoon na dapat ganitong araw lang kayo sa... Wala. Kung araw ng Sabado ang pagsamba, wala rin problema yun. Dahil ang mahalaga, yung puso mo na sumasamba sa Panginoon. Kahit araw-araw nga eh. Diba yung mga unang alagad na nagagawa nila na araw-araw silang nagkakatipon, araw-araw pa nga silang nagbe-breaking of bread. So, dito sa problema sa Sabat, sa araw na pinapahalaga ang araw, problema din, pero binibigay ni Pablo yung reason. No? Sa iba, sabi yan, pinapahalaga, special tong araw na ito, tong Sabat na ito. Sa iba, hindi nila alam yan, pero hindi dapat ito maging dahilan para sa mga kapatid ay magkakagalit. Kanino tayo mananatiling nakatingin sa ating Panginoong Jesus? By the way, sa pagkain, nabanggit din kasi ulit dito yung pagkain. No? Sabi nga, yung ibang pagkain ay tinuturing na marumi. Diba? Dahil base yan sa kanilang kautusan, sa background, sa culture ng mga Hudyo at sa kanilang religion. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, alam niyo sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark chapter 7? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig dahil ito'y nanggagaling sa kanyang puso. Dahil itong pagkain na ito, pag ipinasok mo sa bibig mo yan, ilalabas mo din yan. So, hindi yan ang dahilan para maging marumi ang isang tao. At ibig sabihin lamang po, actually, pinapahintulutan na ng Diyos na kainin mo ang mga bagay na karapat-dapat namang kainin. Sa kanila kasi hindi. So, kailangan, i-consider mo yung damdamin ng mga Hudyo. Kasi para sa kanila, hindi talaga pwede Pero ikaw, kayong mga Hentil, hindi naman ninyo alam yan kung ano yung pinanghahawakan ng mga Hudyo na ayaw nilang kainin yan. Sa kanila, marumi yan. Pero sa inyo, hindi naman. Pero mamaya, titignan natin sa ibang verse yung kung anong gusto mangyari ni Pablo doon sa mga differences na yon, sa conflicts na yon. Okay? Verse 9. 9 to 12. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko.
Ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So dito po, pinagsabihan ni Pablo ang both parties, ang mga Hentil at ang mga Hudyo. Ikaw, sabi niya, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Sabi ni Pablo, mga kapatid, lahat po tayo ay haharap sa trono ng Diyos. Kailan yun? Hindi po ito yung Great White Throne. Okay? Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung judgment seat of Christ. Okay? Kasi ang kausap niya, mga kapwa niya mananampalataya eh. Sino po bang present sa judgment seat of Christ? Ang lahat lamang po ng nasama sa rapture. Yung mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon, sila lamang po, tayo lamang po yung haharap sa judgment seat of Christ. Anong magaganap doon? Yung mga ginawa po natin sa mundo na ito, sa buhay na ito, mula nung nakakilala tayo sa Panginoon. Yung ating ginawa, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos yan. Okay? Ipagsusulit natin sa Diyos yan. Kung yung mga ginagawa mo para sa Kanya, ay maihahan tulad sa dayami, ano ba yun? Kahoy, pag dinaan sa apoy, sunog. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa mo bilang Kristiyano, na akala mong talagang tunay na kalugod-lugod sa Diyos, anong testing yan? Fire. Pagdaan sa apoy niyan, ang iyong mga ginawa, sunog. Ang tawag doon, wala kang reward. Pero nasa langit ka na. Ligtas ka na, meron ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Kailangan alam natin itong doktrina na to, no? Malinaw sa atin to. Yun naman po ng mga mananampalataya na yung kanilang paglilingkod, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, ay talagang maihahan tulad sa ginto, ano pa ba? Pilak, mamahaling bato, mga ganun, ano? Pag dinaan sa apoy, masusunod ba yan? Hindi. So, ang ibig sabihin yan, pinipicture out na yung iyong mga deeds, being a believer of Christ, ay maihahalin tulad sa ginto o sa pila, hindi masusunog yan, meron kang reward. Kasi po, totoo naman po talaga nangyayari na sa atin, sa panahon natin, totoo nangyayari na yung mga gawa ng Kristiyano. Ano lang parang pakitang tao lang, parang ganun lang. Mapuri lang. Kaya pagdating yan sa apoy, sa judgment seat of Christ, ano yan? Sunog. Okay? So dito sinasabi ni Pablo, ikaw, bakit mo hinahatulan yung kapatid mo? Ikaw, bakit mo hinuusgahan yung kapatid mo? Lahat naman tayo haharap sa trono ng Panginoon. Yan. Sino magsusukat? Sinong hahatol? Sinong huhusga? Hindi ang bawat isa. Sino dapat? Ang Panginoon lang. He is the one true, rightful judge ng bawat isa sa atin. Okay? Si Jesus Christ lamang po. Kaya wala po tayong karapatan na hatulan o husgahan ng ating kapatid. Okay? Kung ikaw talagang ayaw mo kumain ng dinuguan, hindi kita pwede pa. Ano ka ba? Pwede na kainin ng dinuguan. Hindi ko may pipilit sa iyo kasi ayon sa iyong budhi, ayon sa iyong konsensya, ayaw mo talagang kainin yun dahil pinangahawakan mo, hindi ito kalooban ng Panginoon. Hindi kita pwedeng puwersahin na kumain ka ng dinuguan. So, hindi po natin pwedeng puwersahin ng ating mga kapatid. Kung meron po sila ayon sa kanilang budhi at konsensya na ayaw nila ito, na hindi naman sila lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ayaw lamang nila talagang malabag yung kanilang budhi at konsensya. Maging sanhi ng pagkakasala ng kapatid. Bakit? Kasi po, di ba, bilang mananampalataya, napalaya na po tayo ng Diyos sa kautusan. Napalaya na po tayo Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus come to me, all of you who are tired. I will give you rest. Kasi hirap na po yung mga Israelita, yung mga Hudyo, na sundin yung mga utos. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ang sinabi niya, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ang mga Hudyo talaga, napalaya na sila, hindi na sila
Yung mga tumuntunang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, napalaya na sila, hindi na nila kailangan sundin yung. Kaya lang, dahil sa mula pagkabata, ito yung nakagis na nila, hindi agad-agad naman iaalis sa kanila yung mga bagay na yun. Yung kalayaan na mayroon sila, kumbaga sana hindi nila na-maximize Kasi medyo na-withhold yung kanilang upbringing, yung nakagis na nilang kultura. Diba? Pero ito naman mga hintil na talagang tunay namang sumampalataya sa Panginoon, hindi problema sa kanila yan kasi saan sila nakatingin. Tunay na silang malaya. Malaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ng kamatayan, kapangyarihan ng diablo. Dahil sila'y tunay ng alagad ng ating Panginoon Jesus. Huwag na nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng isang kapatid. Yan. Dito po tayo mag-focus na 13 to 23. Yung sabi ni Pablo na hindi nawa ang isang kapatid ay maging dahilan para ang isang kapatid ay magkasala. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Kung sino man ang naniniwalang marumi ang anong bagay, marumi nga iyon para sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay napipisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Pag-ingatan mong ang inaakala mong tama ay huwag masamain ng iba. Dito medyo strict na panawagan po sa ating mga mananampalataya ito, no? Maging sensitive po tayo, maging aware po tayo sa magiging damdamin ng isang kapatid sa mga kinikilos at ginagawa po natin. Okay? Halimbawa, si Jean, hindi kumakain ng Betamax at dinuguan. Pupunta ako sa bahay na, may dala akong Betamax at dinuguan. Alam na alam ko, nalabag sa kalooban ni Jim yun, nakakain siya nun. Ang gagawin ko, papaamoy ko pa sa hindi mo, sinausaw ko sa suka. Tignan mo, ang daming taba ng tinumis. Labag na labag. Alam mo yun, gumagawa ako ng bagay para siya ay masway ko na labagin niya yung kanyang budhi at konsensya. O meron ditong kapatid. Actually, lahat naman tayo, di ba? Naniniwala tayo, pinanghahawakan natin na sinasabi ng Biblia, ang huwag maglalasing. Tama. Nakita niyo ako, nakapila sa Seymour. Iba't ibang klase ng alak ang nakapila doon sa conveyor. Anong iisipin ninyo? Kayo, ayaw niyong pinanghahawakan yung huwag maglalasing. Tapos nakita niyo ako, bumibili ng sandamukal na alak. Naggagawa ako ng magiging katikisuran. Dahil ayon sa inyong budhi, ayon sa inyong konsyensya, hindi tamang maglasing dahil sinasabi ng salita ng Panginoon yan. Tapos ang gagawin ko, nakikita niyo ako. Kung hindi niyo man ako nakikita bumibili, nakikita niyo ako na nakikipaglasingan sa tabing kalsada. Ano mararamdaman niyo? Kaya sabi dito ni Pablo, kailangan maging maingat po tayo na hindi po tayo magiging katikisuran ng ating mga kapatid. Verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na nakakapagdulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng pananampalataya sa isa't isa. So might as well, ang gagawin mo bilang mananampalataya, yung mga bagay na lang sana na makakapagpatibay ng iyong kapatid, makakapagpatatag ng kanyang pananampalataya, hindi yung makakapagpahina sa kanya. And do everything with love. Okay? Kasi yan po yung suma ng banal na kasulatan eh. Pag-ibig. Una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Kaya ikaw, sabi ni Pablo, na ikaw na malakas na ang iyong pananampalataya, malalim na, matatag na ang iyong pananampalataya, magiging maingat ka, magiging sensitive ka, magiging aware ka na yung kapatid mo, yung gagawin mo ay magiging dahilan para siya ay
manghina. Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit, kung hindi na magkakasala, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Mapalad ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niya tama. Ngunit, ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Okay. By the way, sinabi natin kanina, tayo mga mananampalataya, naniniwala tayo na sinabi ng banal na kasulatan na hindi tama ang isang mananampalataya na maglasing. Tama? Pero ako, honestly, personal, sinasabi ko sa mga tao, wala talaga ako nakikita na sinasabi ng Bible na bawal uminom. Ang sinasabi lang, bawal maglasing. Ngayon, saan natin i-draw yung line? Saan ba yung naglasing ka na at saka hindi ka lasing? Wala akong sinasabi na bawal uminom. Okay? Kaya sabi sa Bible, bawal maglasing. Pero, kung subalit, kung makabubuti naman na talagang iwasan na lang, kasi yung onti-onting pagtikim na yan, pwedeng umabot sa pagkalasing. Might as well, huwag na lang. Diba? Kaya po ako pagka inaaya akong uminom, pag inaaya ako, sinasabi ko, wala naman talaga sinasabi sa Bible na bawal uminom. Bawal maglasing. Kaya lang, kilala ko po kasi ang sarili ko. Yung bibigay ako sa isang boteng tikim, alam kong hindi pa ako malalasing, later on gagawin ko ng 2, later on gagawin ko ng 3 hanggang sa bumalik na ako sa paglalasing. So might as well, wag mo nang umpisahan. Ika nga, ang pagsisisi nga sa huli, sa umpisa pa lang, pagsisihan mo na. Okay? So, ganun po sa mga kapatid, yung panawagan ni Pablo. Pagdating sa usapin ng pagkain, ikaw alam mo na hindi naman talaga nakapagpapasama. Yung kakainin mo na sabihin na natin dinuguan man yan, pero yung sa kapatid mo, hindi para sa kanya, hindi dapat. Kakain ka ba nun sa harap niya? Might as well, umiwas ka na lang. Kailangan magtago sa kwarto. Ganun na lang gawin mo. Kasi ang Diyos naman ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Okay? Yan po yung ating pananagutan sa ating mga kapatid. Ano yung natin, Una, huwag kang hahatol. Huwag mong hahatulan ng iyong kapatid. Pangalawa, huwag maging sanhi ng pagkakasaya. Tapos napansin niyo ba yung verse 23? Ngunit, ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala. Sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. So, kaya nga doon pumapasok yung sinasabing, ikaw na kapatid, naging katitisuran ka ng isang kapatid. Kasi siya sa budhi niya, sa konsensya niya, ayaw niyang kumain nun. Pero sa'yo, parang okay lang kumain. Kaya, kakain na rin siya. Labag yun sa kanyang kalooban. Ang tawag doon, siya po ay nagkasala dahil sa iyo. Ikaw rin ay nakagawa ng kasalanan. Kaya nga dapat magiging maingay. Pero itong kapatid naman na ito, kung talagang naintindihan niya, naituro na ng maayos ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na siya magdedwell doon sa nakasanayan niyang Old Testament law. Ipamumuhay niya na yung kalayaan na meron siya kay Kristo. So kung talagang, mukhang masarap naman talaga yung dinuguan, wala na sa budhi at konsensya niya na masamang kainin yun, hindi na siya nagkakasala. Kasi, alam niya na, hindi na yun yung kanyang pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan niya na, yung sinabi ni Jesus Christ, ang nagpaparumi lang sa tao ay lumalabas sa bibig dahil galing ito sa kanyang puso. So yung pinapasok sa bibig,
kinakain, hindi yan na magpaparumi. Bakit? Maya-maya lang ay ilalabas mo na rin naman, iyang kinain mo na yan. Okay? Ayun po, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya. Sino ba yung mga mananampalataya? Ang mga mananampalataya ay yung mga taong makasalanan na mapapahamak. Pero, sa kanilang pagiging makasalanan, nakita nila ang kanilang kalagayan na mapapahamak, mapaparusahan, inamin nila sa Panginoon na sila'y makasalanan. Inamin niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pinaniwalaan niya na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Na siya ay Diyos. Na ang Panginoong Hesus dahil sa pagmamahal sa atin, siya na lang ang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Na kaya kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y namatay doon. Inilibing. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Ito yung tao na pinaniniwalaan, sinasampalatayanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya yung tinatawag na mananampalataya. At yan ang buhay ng mananampalataya na hindi ka dapat nagiging mapaghatol, mapanghusga sa iyong kapatid at hindi ka magiging sanhi ng kanya pagkakasaya. So bilang mga mananampalataya po, tayo lahat, kinakailangan po maging masigasig tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon, masigasig tayong sundin ang kanyang mga salita. Tayo mga mananampalataya. Gayun din, kailangan, kung meron po tayo nakikita mga kapatid na mahina, lalo na yung mga bago pa lang na nakakakilala sa Panginoon, huwag nating asahan na kung ano yung tibay o lalim ng pananampalataya mo, gano'n na rin siya, hindi. Kung ikaw nga dumaan sa proseso na unti-unti kang lumago sa pananampalataya, ang kapatid gano'n din. Pairalin mo ang pangunawa at pagmamahal. Yan ang inaasahan sa ating mga mananampalataya. Ilalaan o respeto natin. Kung sila'y nagsisimula pa, halimbawa, may isang Sabadista na naging Kristiyano. Diba? Kung siya, halimbawa, kumakain tayo, hindi niya makain yung hinanda natin. Bakit? Kasi ang isang Sabadista, lumaki po yan, ang kinakain niya, veggie meat. Alam niyo veggie meat? Kahit mukhang karne yun, pero yari siya sa gulay. So, hindi natin siya mapipilit, hindi natin siya pwedeng husgahan. Ano ka ba naman, napakano mo naman, yung kinakain naman natin, hindi naman yan nagpaparumi sa atin. Hindi mo pwedeng ganun, unawain muna natin siya hanggang sa later on, maunawaan niya na pwede naman na palang kainin yung karne. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi yan na makakapagparumi sa atin. Okay? Marami pang ibang instances, kailangan talaga natin pangunawa, respeto, pagmamahal. No? Nang may malasakit. Huwag kang maging masyadong mapagmataas dahil ang lahat po ay nagsimula sa mababa hanggang sa lumalalim yung iyong pananampalataya. Ganon din nawa ang mangyari sa kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon. Yung ating mga actions, mga ginagawa natin, ay upang mapanatili yung pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng church. Kasi kapag ka gano'n yung naging mindset natin, naging thinking natin, no? As a whole po, para po ito sa ating lahat, no? Ito po yung gagamitin ng Panginoon upang mapalakas yung kanyang church. Mapalakas ang buong kapatiran. So kung lahat tayo, ang gusto natin mangyari, at peace tayong lahat, walang conflict. Gusto natin, inuunawa natin ang bawat isa. Hindi yung kapag awiwirduhan ka doon sa galaw ng isa, pagkikwentuhan nyo na, hindi. Di ba? Naalala ko nung si Tatay Bebe. Pinakakalala kay Tatay Bebe. Tayo, pagka praise and worship, tahimik lang. Ganun lang. Tatay Bebe, talagang all out. Talagang, minsan humihiyaw pa yan. Hahamakin mo ba siya dahil ganun siya, tayo hindi ganun? Hindi eh. Kasi yun yung paraan niya ng talagang all out binibigay sa Panginoon yung pagsamba niya eh. Naiiba siya pero yun yung kanyang paraan. Hindi mali yun eh. Walang mali sa ginagawa niya. Wala siyang nilapag sa banal na kasulatan kung gano'n ang ginagawa niya. Sa mga kapatiran natin, kailangan po talaga natin. Sa anumang makikita natin, pangunawa. Ngayon, kung may nakikita, lalo, halimbawa, nakikita niyo, may problema kayo sa akin. Ay, may nasasabi kayo, nabibintas kayo sa akin. Huwag kayo magbubulong-bulungan.
Kasi pag inumpisan niyo akong pag-usapan, hanggang sa may maglakas loob yan, lumayas na tayo dyan. Sino natutuwa? Sino natutuwa? Ha? Si Taning, tuwang-tuwa yan ang church nag-divide. Tuwang-tuwa si Taning para ang kapatid lumayas ng church. Yan ang gustong-gusto niya. Ang saya-saya niya pagka nag-uumpisa na magkaroon ng bulungan. Diba? Yung mga leaders, nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Kasi Taning, tuwang-tuwa yan. Yes, konti na lang, maghihiwalay na yung church na to. Konti na lang lalayas na yung mga member na yan. Yun ang gusto niya mangyari. Yun ang itinatutuwa. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na natili tayo bilang kanyang katawan. Dito po ako magtatapos. Sulat din po ito ni Pablo sa mga taga-Galacia. Chapter 5, verse 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyo sarili. Ngunit, kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang hayop, mauubos kayo. Panawagan ni Pablo. Ang isang kapatiran, ang isang buong church, ay hindi dapat nagsasakmalan, kundi nagmamahal.